May mga steps nang gagawin. Tingnan muna natin. Ah, pag member ka, pag ikaw po ay gusto maging member, sino ka ba? At ano ba? Ah, ang pwedeng katayo mo sa buhay, sino ba ang pwedeng mag-member? Iba-iba sa depende sa country. Pero sa Pilipinas, isang Pilipino na 18 years old, permanent resident sa Pilipinas, uh, uh, at kaya special resident retirees visa holder can join Atomy Philippines. Yan. So yan po ang um, kailangan munang makomply. No? Paano maging member? Kailangan pumunta po dyan sa website ng Atomy Philippines, www.atomy.com/ph. Yan po ang laging ginagawa ngayon ni Ma'am Yunor habang nakikinig. Ayan, nakapansin ko parang dinudot-dot yung mga keyboard. Nagre-register ng mga bagong members. Ayan. So, kailangan po dyan, eto, ah, ah, full name, ang full address, zip code, mobile number, email address, tax identification number, or ang birth registration number. Uh, Bakit po kailangan ang TIN or ang BREN? Kay Atomy po kasi, isa po itong masasabi nating legit, legal, at righteous company. Ayaw ni Atomy na ang bawat member na magiging matagumpay dito at magkakaroon ng income, company at member lang ang mayroong income. Kailangan kung ilan at magkano ang due para sa ating gobyerno sa pamamagitan ng collection ng BIR ay mapunta doon. Kaya po kailangan may tax identification number. So yung mga 18 years old and above na wala pang tax identification number, pwede rin po ang birth registration number. Ang birth registration number na sinasabi ko po ay nandyan yan sa form ng PSA birth certificate. Bakit po? Yan ang kailangan, TIN or BREN, dahil kay company meron itong policy na one account policy. At yung kanyang one account policy na yan, mga kaibigan, ay hindi mo pwedeng dublihin ang iyong account. Walang multiple account pwede dito kay Atomy. Isang account lang kahit po sa mag-asawa. Kaya pagka ginamit na ang birth registration number at saka or ang TIN, hindi na pwede pang muling ma-register ang sino man. Yan po ang pinakasusi sa tagumpay sa Atomy ay ang maging member. Paano ba magiging member dito kay Atomy? May ilang steps lang yan para maging member. Kailangan mong mag-login sa www.atomy.com/ph or pumunta doon sa mobile application na download sa Android phone o kaya sa Apple, no? Sa iPhone. And pagka uh, login po doon o nakapunta doon sa website na yon, hindi pwede ang pag-member ng isang tao kay Atomy na walang sponsor. Ibig sabihin, kailangan may magla-login sa website ng Atomy para mag-appear ang kanyang account. Tulad po nito, nakikita nyo yung aking account, nag-appear, at pag-click ko po dyan yung Join Us. Itong Join Us, lalabas po itong next step. Ito pong Join Us na nakalagay na only for Filipinos, Philippine permanent residents, special residents, retirees, visa, and itong 18 years old and above.
Pag nag-click po tayo dito sa yes, ang next na a-appear dyan ay eto na. Kailangan mag-click tayo ng mga, nag-agree tayo pag pinasa natin yung mga yan sa member agreement. Andyan yung one account policy, kahit pa sa mag-asawa ay isa lang na account para sa kanila. So pagka na-click ang mga yan, eto, etong isa, na-click ito, magpo-proceed na po yan si sa next step. No? I-click lang yung confirm. Mayroon po dyan, kung nag-agree tayo, i-confirm natin itong nakalagay dyan na confirm, then next step na for registration. Ay, lalagay na po dyan ang mga pangalan. Nandyan sa third step, yung full name, yung sex, male or female, nationality. Ito na yung sinasabi ko kaninang tax identification number and BREN. Nakalagay din dyan yung spouse ba kung ilalagay o hindi. Pwede naman yan, pag clinic mo yan, meron mag-a-appear na pangalan ng spouse. And eto may password no, na nire-require dyan. Meron yung guest password at merong main password. Tulad po nito, pag fill out yan, tulad po nito, meron ako nilagay dyan kay pangalang Maricho. Yung personal password, yung kanyang pag-confirm ng password, Maricho, $1970. And guest password, ayan po, Maricho, pound 1970. So, yan po yung mga kailangang mailagay. Ngayon, pagka po may error yan, halimbawa sa pangalan, nilagyan mo ng period, hindi yan magpo-proceed. Kailangan po, alphanumeric lang ang nilalagay dun sa pangalan saka sa address para mag-proceed po yan. So, pag clinic po itong confirm, ngayon, lalabas dito ang sponsor ID prompt. Sinabi ko po kanina na hindi pwede maging member kay Atomy na walang sponsor. Kailangang merong ilalagay po dyan na sponsor ID. Saan natin kukunin yung sponsor ID na yan? Balik po tayo doon sa main menu ng Atomy website. Ito po, ito yung pangalan ko. Kanina po ito na screen grab ko. Pero nagdagdag na uli yan eh. Pagka-clinic po itong lineage. Ito po, lineage. Para makita natin saan ba kukunin yung sponsor ID kung hindi mo pa alam. Pero mas kailangan pong siguraduhin natin na i-verify pa rin kung saan ilalagay yung ang sponsor ID. Kung gusto mo na kasi siguro na talagang siya yun mapupuntahan. Click yung lineage at pag lumabas po yung lineage na yan, merong mag-a-appear na screen. Meron po dyan na search, settings, and color guide. Pag clinic po natin itong settings, itong settings na to, pag clinic, a-appear po ito na panibagong prompt. Meron dyan na all, di ko na natakpan yata yung dapat na meron nakalagay dyan na lahat ito, i-click mo. Pag clinic mo yan, na mga nakalagay dyan na prompt, lalabas yung mga information. Pag na-confirm, ito po ang lalabas na information. O kailan ako nag-join, at tulad yan, ako nag-join po ako dyan, ng aking sponsor, niregister po ako July 24, 2022. Ito as of now, ito po yung total purchases ko, personal, 865,000 points. And ang ating pong right, nandito, yan na makapansin nyo po dito sa aking right, immediate, ang aking, pangalawa na to si Cam, yung isa rin, si Andrea, yung bunso ko, ang nandito, bago siya. So ngayon, eto po, na isa, dito ko idudugtong yun. No? Ayan, no? Ito po, sa isang to, dito yan idudugtong na nag-register ko dyan kasi ito po ang nag-recruit. Dahil siya po ang nag-recruit or nag-invite para maging member
sa kanya po yan idudugtong. Kaya yung pong ID number na sponsor, ito po yung kukunin. Sa pag nakuha po yan, na ID number na yan, nakasiguro na wala pa siyang member sa baba, then saka natin po yan ay dudugtong doon sa tanong kanina. Saan ba? Ay, ayan pala yung mga ano ko kanina. Eto, dito ilalagay. Dito ko po yung kinuha. Yung ID number na yon, sponsor, nilagay dyan. So, nilagay po dito sa space na to na sponsor ID. Isi-search natin. Pag sinearch natin yan, eto po ang mag-a-appear. Para po sa mga next time, re-register, eto pong pangalan na ito, naglagay. Pangalan po, Shirley Via Barcelon. Ang gusto sabihin po nito, wala pang member na nakadugtong sa kanya either sa left or right. Dito po kay Anthony, limited to only two ang pwede pong i-register na member. Either sa left or right. By default, pagka for the first time, ang iyo pong magiging member na idudugtong ay unang-una, by default, sa left po yan. At i-click po itong confirm. Pag kinonfirm po natin yan, ang next na lalabas na prompt ay eto na. Sinerge, nilagay na yung sponsor name at meron po dyang center search nakalagay. Kung siya po ay taga Legazpi, idudugtong yan o ilalagay din po dyan na Legazpi Majestic Mayon Center. Pagka po dyan ay nasa ibang lugar, hindi naman pala sa Legazpi, ikiklik lang po ito. Lalabas po dyan lahat ng mga center sa buong Pilipinas at pipiliin kung alin dyan ang nais pong ilagay or i-affiliate. Ngayon, kung ikaw po ang member, nasa Legazpi ka, hindi mo pa alam, kasi siguro, i-affiliate mo muna sa Legazpi. Kasi pwede naman siyang within 15 days, malipat doon kung saan siyang center. Pero kung alam mo na kung nasaan siyang center i-affiliate, pwede mo na po dyan na idiretso. No? Sige. So pagka po na-confirm natin ito, click natin yung confirm, ito ang next na a-appear sa screen. Kinonfirm niya, ito yung full name na in-encode mo, ito yung pangalan, yung TIN, yung mobile number, lahat. Pagka-confirm na yan, i-done. Click lang po ang done. Pag na-click po itong done, ito na ang a-appear. Ibig sabihin, na double check mo yung mga information, na confirm mo na ito na nga, kompleto at tama, pag click mo ang done, ang mag-a-appear po, ito na. Nagpapathank you si Atomy at ayan na yung kanyang account information, registration name, registered name, member ID, and password. So pag tapos na yan, balik ka sa homepage or main page, tapos na ang registration. Ganun lang po ka-simple actually ang pag-register nito. Kaya yung mga hindi pa nakagawa nito, ito pwede na itong sundan lang. Ano? Pagka nalagay natin itong video na ginawa ko, pwede natin itong ipasa sa bawat isa o sundan ang ating pag-encode ng member. So para tulad ni Ma'am Leonor, lagi nag-encode, dami, maturuan yung iba at ma-duplicate. Para hindi na mahirapan na magsabi, hindi ko alam, eto po, meron tayong guide ngayon. No? Okay? So, kung na-register na po yan, si member. So, pag member na, doon magsisimula yung sinasabi ko, first step na comply mo na para magtagumpay kay Atomy. So, ang kasunod yan, para
mag-unlock na ng opportunity to earn, kailangan mo bumili ng produkto na magkaroon ng at least 10,000 points. Ibang usapin po yun. Mahalaga na kung tin ang nasubmit mo, mag-submit rin ng picture ng sa BIR para ang susunod ay ma-verify ang iyong ID, ang iyong tax identification number. Bakit po kailangan itong ma-verify? Usually kasi sa encoding natin ng kanilang ng number, minsan nagkakamali ang naging code. Sa akin po lagi nangyayari yan. Tama ang nasa isip ko at nakikita ko, pero pag in-encode ko, minsan may error yan. May kulang na number, minsan may kulang na letra. So, para maiwasan na pagdating sa panahon na may income ka, hindi rin magkamali ang mapupuntahan ng kaltas na tax sa maling number, sinisigurado ni Atomy na sa tamang tao mapupunta. Dahil pag nagkamali, malaking proseso ang gagawin. Baka minsan magmumulta pa ang nag-withheld ng tax pag hindi ito napunta sa tama. So iniiwasan ni Atomy na magkabulilyaso pa at magmulta pa sila at madili ang pagpunta ng pera sa tao na dapat makatanggap. So kailangan ma-verify, ipakita po ang ID ng ating member para ma-verify nila na tama ang iyong ID. So alin pong ID ang kailangan? Yung galing sa BIR or mga government-issued ID na nandun po yung TIN na pirmado ng mga head of office or like government-issued ID like sa empleyado sa mga departamento. Ano po? So, ito po yan kung paano mapunta doon sa pag-upload ng ating verification sa ID ng Atomy. Bago natin ipakita kung ano yung form, ito po muna i-click yan. Diyan sa main menu, yung Atomy. Pag click po natin ito, mag-a-appear yung panibagong screen. Ito. Pag click natin itong TIN verification icon, may panibagong screen po na mag-a-appear. Ito po ang prompt na hinihingi niya ang ID number at saka password. Pag member na, at i-verify natin. Sa pag-click mo po yung login, dalawa ang pwede mag-appear dyan na result. Pag nalagay mo ang ID number at saka password, pag-click itong login, ito ang pwedeng lumabas. Sinubukan ko po yung aking ID number ilagay at aking password. Sabi niya, your membership ID has been verified. So ano po ang ibig sabihin nito na result? Na-verify na yung aking account at dahil po qualified na ako to earn, pumapasok na ang aking earnings every Tuesday sa aking bank account na kung saan video po ang aking account na nasubmit kay Atomy. So, ayan. Pagka po kayo ay na-verify na rin ang account, ganito rin po ang lalabas. Ano ang isang option? Pagka hindi pa verified ang iyong account, ito po ang appear na prompt. Halimbawa po yan, si Sir Modi Armero. Isa po yan sa dati kong katrabaho noon sa Babcom. Nandyan siya ngayon sa Naga City. By the way, apply po nyo yan, Ma'am Boy at Ma'am Leonor. Nasa Naga. Kanina kausap ko po yan at mag-i-invite para may mag-attend din sa ODS. Okay po. So, ito pong isa na to, i-click po ito. Ito po ang ginawa namin, i-click po itong part na to. Sa pag-click natin yan, na part na yan, ang susunod po na a-appear ay ganito. Mag-login tayo dyan. Uli, pag naka-login, teka, na-dubli pala, nag-click ako. Doon po sa pag-click natin na login, kailangan natin
mag-submit, mag-upload ng document. Ano po itong a-upload na ito? Ito po yan ang form. Ito ang mas kumpleto. Asa na? Sumobra? Teka. Ito po. Ito. Itong form na to, nada-download po yan, or kung pagkailangan nyo, pwede namin ipasa sa'yo. Kailangan ilagay yung member's ID, contact number, first name nung magpapa-verify, yung sponsor ID, date of birth, middle name, last name, and email address, and TIN, ano, or tax identification number, na kung saan, ano nakalagay dito sa ID. And kailangan magpakita rin po ng isa pang ID ng government issued para mag-validate na tama ito, nagtutugma yung dalawa. So with your signature, at pagka po doon ito ay na-print mo or naging isang file, picture file, i-upload po doon sa pinakita ko yung kanina na prompt. At pagka successful po yan, sasabihan ka sa email ni Atomy, ang iba ini-email dito, pero ako po yun ang ina-upload namin. Then mag-wait po tayo ng email verification process. Pagka more than 1 week na wala pang sagot, double check, baka mali yung ating na-submit sa Atomy. So yan po ang dalawang proseso para mag-member at mag-verify at mag-income. Since sabi sa akin ni Bro Oji at kinonfirm ni Sir Gerard kanina na this is a partly motivational, after nitong main concern na to, handa po ako ng ilang mga important mga quotations dito para sa atin. Ito pong una. Teka. Ay, bago pala yon. Pagka po na-verify na tayo at meron ng qualified ng mag-income, yun na yung mag-a-unlock ng ating opportunity na mag-earn ng General Commission. General Commission ay pagka po ikaw ay nagkaroon ng 10,000 points na na-earn sa pagbili ng produkto, ang 10,000 points. Madali lang yan. Dahil bili ka lang po ng dalawang set ng toothpaste at toothbrush, talagang 890 pesos, 10,000 plus points na po yan. So, pagka po nagkaroon ka ng income for earnings dahil dun sa mga consumer groups sa left and right mo lang, tag 300,000 points, qualified ka na to earn $20 na pumapasok po yan every Tuesday sa ating mga account. Meron din pong master's bonus sa atin, yung education commission naman po sa mga center. So yan po ay binabayad ng company o pumapasok sa